So Pharaoh commanded all his people, saying, every son who is born you shall cast into the river, and every daughter you shall save alive. Bakit po ba nakapunta? Dito po yung opening na makikilala po natin si Miriam dito po sa ating Biblia. Noong unang panahon na noon, nung papapunta po ang mga Hebreo, ang mga Israelita po sa lupain po ng Ehipto, lumipas po ang mga panahon, nakita po ng Paraon, hindi niya nakilala si Joseph, hindi niya na alam kung bakit napapunta doon yung mga Israelites o yung mga Hebreo. Ngunit ang isa sa ikinatakot niya, kinabahan siya, kasi itong mga Hebreong ito ay malulusog ang mga anak at ang bilis nilang dumami. So, natatakot siya na baka, dahil naging malapit kasi ang Paraon na ito sa mga Hebreo at ginawa niya itong mga alipin. So, gano'n siya kalupit, no? So, one time na nakita niya na, laki na ng populasyon para ng mga tuwa. Nako, baka isang araw na lang may isang maging leader sa kanila at sila mo ay maghasik po ng rebellion laban sa aking kaharian at baka ako ay mapatalsik sa aking trono. So, anong ginawa niya doon sa mga midwife niya na mga Egyptians? Ha? Yung mga baby boys, itapon sa ilog, patayin, pero yung mga babae, ano daw gagawin? Oo, hayaan mabuhay kasi pwede pa niyang pakinabangan bilang alipin. So, ganun, medyo malupot ng konti yung intro po ng ano po natin, ano? Pero, ano nangyari? Dahil po na merong mag-asawa, sila po ay mula po sa lahi ng mga priest, no? Mula po sila sa angkan ni Levi. Si Levi po ay isa sa mga natasan ng Panginoon upang parang maging pastor sa buong pamilya. So sila po ay mula sa angkan Panginoon. Si Amram po at si Jochebed, nagkaroon po sila ng tatlong anak, si Aaron, si Miriam, at si Moses. Si Moses po ay bunso, kasi si Moses ay baby boy. Naipanganak po si Moses sa panahon na kung saan pinapamamatay ang mga baby boy. Oo, anak na lalaki, very good. So, that time, naniniwala kasi si Jochebed, nakita niya kasi na cute na bata itong si Moses. At siya ay naniniwala deep inside her heart na meron itong gagampalang malaking mission para po sa gawain para po sa Panginoon. Siyempre, that time, hindi po nila alam kung ano magiging role ni Moses paglaki, di po ba? And so, sinikap niya pong itago si Moses hanggang 3 months old. Eh, tapos siguro, malaki na siya, mag-performance niya. Hindi niya na kayang itago dun sa bahay nila. Siyempre, malakas na umiyak. At siyempre, siyempre, hindi naman pwede ikulong mo lang sa bahay. So, ang ginawa niya, siya ay tinuruan po ng Panginoon upang gumawa ng basket. Oo, yung basket na yun na lumulutang sa ilog, o diba? Wala pang ibang mga gamit nun. So, doon siya doon niya itinago si Moses. Ngunit, dahil siya pa isang adult na, hindi po pwede na maaari makita po siya ng mga sundalong Ehipto na paano-ano dun sa ilog, no? Makalat-kalat dun sa ilog, tapos siya mapagdudahan, lalo pa silang mailagay sa kapahamakan ni Moses. Ayan, si sister. Tayo